Ito na ho yung unang harvest ng aking kalabasa. Dahil mataas ho ang presyo ngayon ay hahalawan lang ho natin. Nagpresenta nga ho pala ang kuya na magluto ng aming pananghalian. At nung dumating na ho yung buyer ay agad-agad na ho nilang kinilo. 31,500 naman ho yung kinitan natin sa unang pitas ng aking kalabasa. Magandang buhay mga katroops! Ngayong araw nga ho pala ay mag-harvest ho ako ng kalabasa. Kaya nung nagising ho ako nung madaling araw ay ako'y nagkape na. Tapos nung lumiwanag ay nagkape na din ho ako sa labas. Kinukulit pa nga ho ako diyan ni Uno. Pag nagkakape ho ako ay dumating ho si Inay at si Itay. Hindi na ho namin inintay si Kuya, nag-harvest na ho kami ng kalabasa. Ay susunod na lang ho iyon. Pagpitas naman ho ng kalabasa, by Iras ho yung ginagawa namin. Doon ho sa kama ng Iras, doon ho kami pumipitas. Pero kahit anong galing mo mamitas diyan, may malilisanan ka ho diyan. Pero okay lang ho iyon mga katrops. Dahil sa susunod na pitas ho ay mapipitas naman ho namin yan. Sa kalabasa ho ay matagal ho yan. Kahit magulang na ay hindi ho yan masisira agad. Sa kalabasa mas magulang ay mas masarap. Kaya kahit isang buwan ho yan ay hindi ho yan masisira. Kaya habang ho kami namimitas pala mga katrops ay biglang pumatak yung ulan. Ambon pala. Pero bumalik diyan sila Inay mga katrops. Hindi naman daw ho kasi tutuloy yung ulan. Kaya kahit umaambon ay kami ho'y namimitas ng kalabasa. Ito palang kalabasa ko mga katroops, 78 days pa lang ho yan. Amin na ho siyang hinahalawan. Kalabasa ho kasi mga katroops, pwede ho yan isang pitasan o dalawang pitasan lang. Pag ganare ho kasing mahal ang kalabasa, ay hahalawan ho agad natin. Yung mamimili ho tayo sa mga unang bunga, yun ho yung mga gumulang na ng maaga. Pinipitas ho namin diyan yung may mga polvo na. Ang sabi ko nga dun sa buyer, ay ako'y bibili ng polvo. Ay lalagyan ko lahat ng kalabasa ng polvo. Ay biro lang. Ang polvo ho sa kalabasa, yun ho yung mapapansin nyo, ay may parang patak-patak na polvo. At maganda na ho yung balat, ay yun ho ay mga pwede na ho nating pitasin. Nung natapos na kami sa isang Iras, ay dumating ho si Kuya. Kaya apat na ho kami namimitas. Bali, ang gagawin ko naman ho sa pangalawang pitas mga katroop, ipitasin ko ho siya ng mga 5 to 8 days. Siguro gagawin ko na lang hong 8 days. Para lahat ho ng maiiwan namin ngayon ay amin na ho pipitasin sa susunod na pitas. Pa nga kami namimitas, ang sabi ng kuya ay may mapupulot na naman daw siya. Ang sabi ko, ops, teka laang, ay hindi pa ho pwede yung pamulutan dahil may pangalawang pitas pa iyan. Ay doon ka muna sa tagay mamulutan. Siguro pagtapos ng pangalawang pitas, saka natin papapasukin yung kuya para mamitas. Ay kadali niyan siyang mamulot diyan, ay kalinis, ay hindi ho madamo. Hindi ho kasi tulad doon sa kabila akong tanim na kalabasa, ay balakbak ho yung damo doon, yung po yung mga nagiging puno. Parang pagmamahal ko lang ho sa iyo ay punong-puno. Ay, puno lang Si Uno, kung saan ho kami nandoon, ay lagi ho siyang sumusunod. Nung una kong ang tanim na kalabasa, nung unang harvest namin, ay muntik pa yan matamaan. Paano baga naman, ay habang tumatakbo, ay hindi ko ho napansin, ay saktong pahagis ho yung kalabasa, ay buti na lang ho talaga, hindi kay Uno tumama. Ay, palagay ko naman, makakatulog na maaga yung si Uno. Dami pa nga ho palang mga buko, yung mga kalabasa ko. Yan ho yung mga maliliit na bunga. Tapos may mga saklubin pa din ho diyan mga katrops. Kaya habang ho kami namimitas ay nagsasaklob na din ho kami or nagpo-pollinate ng kalabasa. Sabay pinoproning na ho namin. Ganyan ho yung ginagawa namin para magtuloy ho yung bunga ng kalabasa. At para gumanda na din ho yung bunga ay amin na din ho siyang pinoproning. Yung pollen ho ng male flower ay kailangan ho mapunta doon sa female flower. Ang process ho ng paggagawa namin din ng pagpo-pollinate mga katrops ay pasaklob. Hindi na ho namin ginagamitan ng brush na maliit. Para mas mabilis ho, ang ginagawa po namin ay sinasaklob na lang ho namin yung male flower sa female flower. Laki ho kasi yung chance na magtuloy yung bunga pag na-pollinate. Para matuloy na din ho yung pagmamahalan natin dalawa. Ay, pero lang ho. Sobrang sarap nga ho pala ni rin kalabasang ito mga katrops. Napakasarap na luto diyan ay ginataan. Ginisa na meron hong migin tuyo, pakbet. At kung nagtitipid ka ay kami chicken lamang ay pwedeng-pwede na ho iyo. Ay simpleng ulam pero napakasarap ho niyon mga katroops. Kaya kung di pa ninyo natitikman ang kalabasa na nilakami ay inyo na ho siyang lutuin. Doon ho sa dulo ng kalabasa ko ay may napansin akong plastic. Pagkita ko ay may laman ho siyang basura sa kahubote ng alak. Doon ho sa mga nag-inom doon sa kalsada ay di na ho tinapon sa aking kalabasa. At doon ho sa gilid ng kalabasa ko ay ang dami na din ho basag ng mga bote. Hindi na humbasagin yung mga bote. Ay kawawa naman ho kasi kung sino ho makakatapak diyan, lalo na ho yung mga hayop katulad ho ng mga kalabaw. Iniiwasan ho din
gagawin namin kasi yung magkasugat kami kasi lagi ho kami sa putitan. Tapos ho namin mag-harvest ng kalabasa ay magmimerienda na ho muna kami habang inaantay ho namin yung maghahakot. Nung habang pala kami namimitas kanina, ang sabi ng kuya ay siya daw muna yung magluluto ngayong araw. Ang lulutuin ho niya ay nilagang baboy. Pagkakadating ko ho din sa kubo ay nagulat mga ako diyan kay kuya. Aba, nakawaksang buhok at bagong ligo. Aba naman, kaya naman pala nagpresentang magluluto ng nilaga. Habang pala nagluluto ang kuya ay dumating ho yung maghahakot. Yun ho yung traktora. Diyan na ho siya dumaan sa likod ng mga taniman kasi doon ho sa karsada ay wala ho siyang dadaanan. At nung nakarating na ho sa kalabasan ay inumpisa na ho nilang hakutin. Tansyahan ho, ang laman ho niyang kariton ay tumitimbang ho ng mga 450 hanggang 650 kilogram. Para mas mabilis hong maikarga sa jeep mamaya ay diyan na ho nila itinumpok sa tabi ho ng karsada. Yan na din ho nila ibinagsak sa damuhan. Doon ho kasi sa mga linis ay madami hong bato ay masisira ho yung kalabasa. Iyan hong kariton ay dinikit ho nila o kinabit diyan sa traktora. Dati ho kasi kalabaw ho yung mihilan yan. Ang process ho ng pagpitas ng kalabasa mga katrop, sa una ho yun ho ang gagawin namin ay pipitasin ho namin yung mga kalabasa sabay tutumpok ho sa gitna o sa tabi. Nakabukod naman ho yung maghahakot. Tapos sunod naman ay aantayin ho natin yung buyer para maitimbang na ho yan. At habang inihintay ho namin yung buyer ay nakaluto na ho si kuya. Kaya kakain ho muna kami. Ay kasarap naman ho talagang kumain mga katroops lalo na pag mainit na sabaw. Ana ho pala akong stock na patis labo kaya patis linaw na ho yung aking ginawang sausawan na meron hong siling, ilabi. Yan at sarap na sarap kumain si inay. Kanyang-kanyang sandok na rin mga katroops. Hapon na din ho dumating yung buyer pero wala ho silang kasamang jeep. Wala palang dalang jeep. Aseste, sakay na jeep. Kaya ang ginagawa ho nila ay titimbangin ho nila tapos itutumpok din ho nila sa tabi. Truck pala yun mga katroops. Yung truck pala nila ay papunta pala. Ang inuna na ho muna nilang timbangin. Kasi pag-aantayin pa ho nila yung truck ay wala ho silang ilaw ay aabutin ho sila ng gabi. Kaya mas lalo ho kami mahihirapan magtimbang diyan mga katroops pag inabot ho kami ng dilim. Si inay na ho pala yung pinaglilista ko ng mga timbang na. Kaya nung natapos ng timbangin ay agad-agad na ho akong binayaran. Ang tinimbang ho nung aking kalabasa ay 1,500 kilogram times 21 pesos per kilogram. Ang kinita ko ho sa kalabasa sa unang pitas ay 31,500 at ang puhunan ko ho diyan ay 16,000. Kaya kita na ho ako diyan ng 12,900. Ay akin na din hong naibawas yung bayad sa pitas saka ho doon sa hakot. Maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!